Hindi ko na natiis na hindi palitan yung mga pyesa ng bike na to. Kaya sa video na to, yun yung papakita ko sa inyo kung ano yung mga pinagpapalitan ko dito sa bike na to. Okay, natry ko na i-ride tong bike na to. Stock setup, wala pa akong binabago. Maliban dito sa pedals, pinalitan ko lang ng pedals na sealed bearing kasi mas prefer ko talaga na gamitin pag nagbabike. Yung naka-sealed bearing na pedals, hindi na ako sanay gumamit ng hindi sealed bearing. Yun lang yung pinalitan ko sa mga pyesa niya. Yung stem, inayos ko lang, sinetup ko lang sa gusto kong position. Tapos kinabitan ko ng battle cage para makapagdala ako ng tubig. Itong battle cage na to, side entry kasi maliit lang yung front triangle nitong bike na to, size 16.5 yung frame size. Tapos meron pang suspension dito kaya yung space dito maliit na. Sinubukan ko yung battle cage na yung ordinary, yung karaniwan. Hindi ko malagyan, masulutan ng lagayan ng tubig. Buti na lang, meron pa akong spare ng side entry na battle cage. Kasi itong battle cage na to, binili ko to dati para doon sa Merida ko kasi small size yung frame nun. Ganun din yung issue ko, maliit lang yung front triangle. Kaya solution doon, side entry na battle cage. Tapos naglagay ako ng saddle bag para may paglalagyan ako ng inner tubes, tire levers, multi-tools, at kung ano-ano pang mga essentials pag nagra-ride. Dito, nakalagay dito. Yung seat post nito, maiksi pa rin. Ito pa rin yung stock seat post na ginagamit ko. Medyo mababa to kesa dun sa seat post height na nakasanayan ko pag nagbabike ako. Kaya medyo nakakangalay eh. Pero okay lang. Pag-check muna natin. Maiksi kasi yung stock seat post niya eh. Siyempre, nasanay kasi sa MTB na XC, diba? Matataas yung upuan. Hindi ako nasanay pagpedal eh. Pero okay lang, napagyasagaan pa naman. Hindi ko pa naman na-experience na sumakit yung tuhod ko eh. Nung ginamit ko, na-ride ko to. Siguro kasi hindi ganun kahaba yung ride. Tapos, naglagay din ako ng chainstay protector para sa chain slap na pagtama nitong chain dito sa chainstay, hindi masisira yung pintura ni magasgas. Tsaka hindi sobrang ingay. Pero, ingay pa din eh. Ingayan pa din ako kasi altos yung RD niya. Masyadong malikot yung kadena, maingay yung kadena kapag pababa sa off-road, sa trail. Ingay. Yun yung napansin ko sa Alto na hindi ka napansin dun sa L2A7 ko. Yung L2A7 tahimik eh. Stock pa din tong fork. Tingnan nyo, meron pang ano eh. Ayun yung lumabas na excess oil kasi nabinyagan yung fork. Okay naman yung ride experience. Nakakapanibago lang kasi syempre mas mabigat yung overall setup sa nakasanayan. Nakasanayan ko na mag-hardtail lang yung sa Merida ko, diba? So, ang ganun dalhin sa flats tsaka sa ahon. Kasi syempre, hardtail. Ito, ang nagpabigat dito is yung mga extra tubes, yung mga linkages para mabuo siya as full suspension. Yun, pabigat dito sa bike na to. Tsaka syempre, yung tires, nabi, masyadong nabi. Extra challenge kung ipipedal mo siya sa kalsata. Pero yan kasi pang trail yan eh. Kaya okay naman, pang trail. Bali, ang gagawin ko dito, ito-testing ko pa to. Pero may papalitan na ako mga pyesa. Yung palang pwesto ng rear suspension, binalik ko sa dati sa stock setup niya. Dito, sa pinakaunang butas. Sa tingin ko nga tama yung sinasabi nila na para to sa leverage ng suspension. Na pag nandito siya sa pinakandulo, mas madali yung play niya, mas madali yung paggalaw niya. Kasi nga, yung principle ng leverage, di ba? Kaysa sa nandito. So, ang gagawin ko naman is ililipat ko siya dito. Titignan ko pa kung anong experience, kung anong ride feel. Parang siguro, mas mababawasan yung laro niya. Tingin ko swak pa din naman doon sa pinaglalaroan namin na trail dito, na bundok dito eh. Kasi hindi naman ganun ka masyadong nar yung pinagra-ridean namin dito. Kaya tingin ko okay lang ako nandito. Tapos, itong stem. Yung stem nito, mahaba siya, stock. Hindi kagaya nung nakita natin yung sample ng Trinx Brave na maiksi yung stem, naka-short stem. Pero kasi ang parang nakasanayan natin makita sa mga ganito pag full suspension, di ba, pag trail bike, pag pang trail dapat maiksi yung stem. Kasi hindi lang sa forma eh, sa ano din yun eh, sa control mo. Mas madali mong makokontrol yung manibela, lalo sa trails, kung maiksi yung stem. Sa experience ko, itong mahabang to, okay lang yung haba niya eh, sakto lang. Na yung sa position ko sa bike, ito lang eh, kahit sabihin mo mahaba eh. Na naisip ko, kapag iniklian ko to, baka masyadong lumapit pero subukan ko pa rin. Tatry ko na ikabit tong nabili ko dati na handlebar tsaka stem. Short stem siya, maiksi lang. Pero ito, straight na may konting back sweep, try ko pa din. Ito talaga kasi yung magka-partner eh. 35mm yung clamping nito. Mataba. Yung mga ibang cockpit components ko dito, mga pang 31 point something lang yung clamping eh. So mas maliit dito. Hindi kasing size nito. Kaya ito talaga yung partner.
para magamit. Testingin ko siya na ikabit dito, pero itong manibela na to papabawasan ko, gagawin ko 740mm lang kasi 800mm to, sobrang haba. Ito kaya ako to hindi ginamit dati kasi ayaw kong putulan, hinayang ako. Nung sinubukan ko tong ilagay dun sa Merida ko, tinanggal ko kagad kasi sabi ko parang pangit ng pakiramdam kasi parang anlikot kasi short stem tapos ang masyadong wide. Pero ngayon, bigyan ko ulit ng panibago niyang chance na testing. Dito naman sa bike na to, dito ko ito testing. Tapos, isa ko pang gagawin dito, papalitan ko ng fork. Kakabit ko tong fork na to, itong weapon tower na air fork. Lalagay ko sa kanya. Kabit na natin to ngayon para matesting. Kasi naisip ko siguro, timbangin pa din natin kung mas gagaan ba yung setup pag nagpalit ako nitong air fork. Kung mas magaan ba to kaysa dun sa stock setup na XCM. 2.060 kilograms yung bigat nito. Timbangin pa natin yung bigat nung XCM. Yung mga future plans ko pa dito, yun nga, tubeless natin na ghetto lang. Pagka-practice ako i-tubeless tong gulong nito habang hindi pa siya nabubutasan. Tapos, yun, may mga pyesa na din akong pang-upgrade ng drivetrain nito kasi gusto ko i-upgrade eh. Pero may mga pyesa na ako, malalaman nyo yun in the future videos kung ano yung mga pyesa na ikakabit ko dito. Pero papata ako drivetrain nito. Gusto ko talaga ito na gamitin lagi-lagi. Itong bike na to mapag-practicean. Sakto kasi madami naman akong mga parts dito na pwede kong ilipat dito. Kaya upgrade ko to, itong setup na to. Tsaka gusto ko din to na ito yung maging bike na tumulong sa akin sa progression. Baka kasi dito sa bike na to, sipagin ako mag-trail eh. Pipilitan na nga ako na mag-trail kasi sayang naman tong bike na to kung hindi natin magagamit lagi sa trail, diba? Kasi okay naman siya. Tapos, gusto ko ding masubukan yung pagiging full sus niya. Kung tatagal ba yung linkage niya, tong frame. Kung ano mangyari sa frame, katagalan. Kasi mukhang okay naman eh. Ang ayaw ko lang dito sa bike na to, itong head tube eh. Pinaliit nila yung head tube. Na sana kung non-tapered lang din naman yung gagamitin dito sa frame na to, ginamit na lang nila yung head tube. Nung kagaya sa mga non-tapered nila na Trinx M series, yung mga ganun. Na mataba, ito ang payat eh. Pinapayat dito eh. Tinapered dito sa gitna eh. Naewan ko kung yung pagkaka-tapered nito, ikinaganda niya na mas matibay ba siya pag ganito. Kasi mas mapayat siya dito eh, sa part na to eh. Kung ikinaganda ba yun o ano, ewan natin na. Pero yun lang. Sana nga eh, ito, ginawa na lang din tapered kagaya ng 2.1 eh. Pero siguro, kung ganun ang ginawa nila, hindi mabili yung 2.1 eh. Pero mabibili pa din talaga yun eh. Yun lang yung ano ko dito sa bike na to. Pero yung mga pyesa niya, okay naman. Kaya lang ako kasi, meron nga ako talaga mga pwedeng ikabit dito. Kaya yun yung kakabit ko. At ito pa pala yung cable management ito, papaayos ko pa, palipat ko pa. Yan yung gagawin natin. Madami na nagtanong nito na kung pwede daw ba na gumamit ng 29er na fork sa 27.5 na mountain bike. Sagot dyan, pwede. Pwede mong makabit yun kasi hindi naman naangal yung bike na, wag mo ako kabitan ng 29er. Hindi naman naangal yan eh. Papasok at papasok yan. Tayo, gagawin natin yan. Pero hindi yun yung hindi yung match, diba? Hindi yun yung tugma. Pero tayo, rebelde tayo. Gawin natin yun ngayon dito sa bike. Itong fork na to, 29er na gamit ko dun sa Merida MTB ko. 29er to na weapon tower air fork. Ilalagay natin dito sa Trinx Brave 1.1 na 27.5. Ang mangyayari dyan, medyo mas mahaba na tong fork kesa dito sa pang 27.5 para nga magkasya yung 29 na gulong sa kanya. So, yun. Angat lang ng konti eh. Konti lang naman. Konti lang yung diferensya. Okay pa yan. Pwede pa yan. Ngayon yung gagawin ko, lilipat ko to dito sa bike na to. Tatanggalin na natin itong XCM. Slide dius lang XCM na yan. Dito sa fork na to, may nakalagay na. Nakalagay pa din dito yung adapter para magamit yung fork sa tapered na frame kasi non-tapered to diretso lang. Gamit ko dun sa Merida ko na naka-tapered. Hindi na natin to kailangan kasi straight lang naman to, non-tapered lang naman yung pagkakabitan natin. Kailangan natin tanggalin. Hirap tanggalin ah. Bale, ang ginagawa nitong adapter na to na kasama sa seal bearing headset na binili ko dati, papalaki niya yung diameter dito sa baba na parang i-emulate niya lang na siya, na tapered siya kahit hindi. Para magkasya lang yung headset na pang tapered sa kanya. Kaya lang, ayaw, hindi ko makuha. Ano lang pala. Anong pagpakuha? Pakuha ka na. Yun. Ito yun. Adapter. Gawin natin. Kasi sa seal bearing headset mo lang yung makukuha eh. Ewan ko kung nakakabili niya ng yan lang.
Natanggal ko na yung fork. May kailangan pang tanggalin dito. Yung bearing. Saka ito yung part ng headset na nandito. Tapos ililipat ko dun sa fork na isa. Timbangin naman natin tong XCM. Makita natin kung gaano kabigat. Tanggal ka na yung part ng headset dito. Oh, bigat! 2.740. 2.740. Yung bigat nitong XCM 2.740. Halos kalahating kilo yung igagaan ng setup. Ang bigat eh. Paggawa ko pa lang, ang bigat na talaga eh. 2 kilo lang. Hindi, halos 700 grams din yung difference nila. More than 1/2, halos mag-1 kilo na yung difference. So mas magaan to, Weapon Tower Air Fork. So upgrade to sa setup natin kasi mas magaan. Stock headset pa rin yung gagamitin ko. Hindi pa ako bumibili ng seal bearing headset para dito, pero palitan ko din to ng seal bearing. Bigyan ko lang ng grasa para madali ko siya. Ilagay ko na tong babang part ng headset. Dagdagan natin yung grasa para okay lang nga kahit madaming grasa. Bali mo na, hindi yung makasamahin dyan. Okay na yan, overkill sa grasa. Kakabit ko siya doon sa frame. Grasahan ko na lang din to. Nakakabit na yung fork, maikli lang yung steerer tube niya dito kasi yung putol nito sukat dun sa Merida ko na medyo may konti lang labis eh. Hindi kagaya nung stock fork na mahaba yung steerer tube. Kababa na siya ngayon, baba na. Nakabit ko na yung gulong. Yung fork niya, pinaltan ko na. Weapon Tower fork na 29er, yung dating nakakabit sa Merida ko. Dito ko naman tetestingin. So mas magaan na siya kaysa doon sa dating fork. Tapos syempre, mas maganda yung laro nito kasi air spring siya sa loob eh. Kaysa dun sa stock na XCM lang. Tapos mas mataba yung stanchions nito. 34mm yung stock ng XCM 30 lang yun eh. So 30mm lang yung stanchions nun. Mas mapayat. Madalas ko din na matanggap na tanong yun na kung pwede daw ba maglagay ng 29er na fork sa 27.5 na bike. Ito, ginawa ko siya dito ngayon. Nangyari dito, mas mahaba lang to ng konti. Kasi ito, para makapag-accommodate ng mas malaking gulong. So medyo may konti siyang mas mahaba, tapos malaki yung clearance pa dito. Kasi nga, parang nga sa 29er. Pero hindi mo na rin masyadong ano yun. Hindi ka maselan yung konting variance o difference sa sukat. Hindi masyadong nang ramdam eh. Pero okay naman kasi, magana. Tsaka, mas masarap, mas magana yung unan eh. Tinasting ko sa sakyan. Pinalitan ko din yung handlebars nito. Kinabit ko dito yung dati kong biniling handlebar na straight. Kaya ako pinabitan to ng short stem kasi gusto kong matry kung ano bang experience, ano bang pakiramdam pag nag-short stem. Yun yung aalamin pa natin kung bagay ba talaga siya na naka-short stem. So kailangan ko pa siyang i-test, i-ride ng i-ride. Para masabi kung i-short stem ko ba siya o gagawin ko ng mahaba talaga yung stem. Bahala na. Ang sabi sa akin, dapat daw rise ang bars na gamitin pag ganito eh. Pag ganito yung setup eh. Kaya lang wala akong ibang bars nga na 35mm yung clamping. Kaya ito muna yung nakalagay sa kanya. Kinat ko na din to, pinaputulan ko na. 740 na lang to. From 800 kasi sobrang haba yan ng 800. Hirap mawakan ng 800mm na bars. Tapos itong pedals, pinaltan ko na. Dati ko pa pinaltan, diba? Mas gusto ko kasi talaga na sealed bearing yung pedal eh. Kaya, ayan, maganda yung pedal. Specialized. At may isa pa akong pinaltan dito. Walaan nyo kung ano yung pinaltan ko din. Yung hubs. Pinaltan ko na rin yung hubs.
Yung hubs na nakakabit dito, yung Solon Salvo, pinapalit ko na rin. Bigat-bigat din pala yung hubs ng Novatec. Tinimbang ko muna sa kamay ko yung pagkakaiba ng bigat nung rear hub nung Novatec tsaka nung Solon Salvo. Mas magaan talaga yung hubs ng Salvo. Sabi ni Master, yung hub daw ng Novatec ngayon, 2 bearings lang. Ito, 4 bearings to eh. Kaya, so, okay. Medyo may tunog, may ingay. Meron din naman gano'ng kalakas yung ingay. Pero yan pa rin yung Solon Salvo hubs na gamit ko dati. Na ngayon, magagamit ko pa din. Gamitin ko pa. So yun yung mga binago ko dito sa bike na to. Hindi ko natiis eh. Hindi ka natiis na hindi paltan yung mga pyesa niya. Nakakainayang yung mga pyesa na nakatambak lang dyan. Sayang naman, pakinabangan ko na lang din. Tingin ko din, yung mga pyesa na yun, mas i-improve yung experience ko dito sa bike kasi mas gumaan. Kasi mas magaan yung mga pinalit kong mga pyesa. Tsaka dito sa handlebar tsaka stem, trial and error muna. Titignan muna natin, titest lang natin kung mas okay ba yung ganyang setup. Yun yung gusto kong malaman. Dati kasi ayoko niya kasi yung tinry ko mag short stem, parang sobrang likot. Sabi ko, ayoko short stem. Hindi ako gumamit na short stem. Pero dito kasi parang yan yung mas okay. Kaya malalaman pa natin kung mag-i-stay ang ganyan. Tapos, may isa pa akong gustong palitan dito, yung drivetrain niya. Kasi, masyadong, etong Altos na RD, grabe yung alog ng kadena. Yung paghampas ng kadena, ramdam na ramdam ko kahit mga minor lang na mga bumps. Kahit palayan lang eh. Sobrang ingay, sobrang alog. Na hindi kagaya sa L2, A7. Medyo mas matigas yung A7. Hindi ganun ka nakaka-distract. Okay naman, pero nakaka-distract lang kasi ang ingay, hataw ng hataw yung kadena. Kahit may change to yung protector na karoon pa din. Pero may pamalit na naman na ako dito. Meron na, papakita ko sa inyo in the future pag ikakabit na natin. Pero bago ko kasi kabit yun, may hinihintay lang din ako na crankset, 1x. Kadena pala, wala pa din akong kadena. So yun, pag nakompleto ko yung mga pyesa na yun, kakabit ko yun dito. Yung seat post nito, yun yung problema natin sa seat post. 30.4 yung stock nitong seat post. Pag niluwagan ko tong seat clamp, medyo may play pa siya. So sabi sa akin, baka daw pwede rin yung 30.6 na seat post. Ang hirap hanapin ng mga seat post na yun. 30.9 na yung pinakamadali. Tsaka yung 27.2, yun lang. Naisip ako mag-shim na lang ng 27.2 na seat post. Tapos usapang dropper post naman. Tingin ko nga, bagay talaga sa mga ganitong bike. Yung dropper kasi madali mong maibababa yung upuan mo eh. Kahit nakasakay ka sa bike, ibababa yung upuan mo. Na laking tulong pag pababa. Kumpiyansa ka na hindi ka mag-over the bars. Mas madaling isip yung bigat mo dito sa bandang gulong. Kapag ganun. Pero papalitan ko muna yung seat post ito ng mas mataas. Para mas enjoy naman na akong padyakin. Kasi pag papadyakin, sakit sa tuhod eh. Kapag mababang padyakan eh. Kasi dito naman sa amin, malayo-layo din bago makarating na sa lugar na may trails, papadya ka muna ng malayo. Diba? Tapos itong seat clamp, adjust na lang. Mano-mano na lang pag ibababa sa mga trail. Pero yung taas niya, medyo okay pa. Medyo tolerable pa na ipadyak. Hindi naman ganun sa tuhod. Hindi rin naman sobrang ganun kataas. Madali pa mag-ship. So yun lang muna sa update na to. Balitaan ko ulit kayo kapag nai-ride ka na to, naipang-ride ka na.